So hello mga kulitshop, isang magandang araw po sa ating lahat. Ayan, so nandito tayo sa Sitio Ragatan, Bangkot, Indang, Cavite. So hindi na po ako sinamahan ng mag-ina ko, mag-isa lang po ako dito, kaya medyo bibilisan ko na lang din po yung ating video. Alright, so habang hinihintay po natin yung refund natin dun sa LED signal light natin, no, para mapapalitan natin siya ng LED, and then matry natin kung magagawa ba nating LED lahat yung ating tail light as well as yung ating signal light sa harap. So habang hinihintay po natin yon, meron po tayong panibagong topic. Ayan, meron tayong package dito. Actually, yung package po na ito ay noong October 17, 2022 pa po. Isang taon na po yung ating package na yan. At hindi pa po natin nagagamit. Dahil yan po ay yung ating visor. So kung matatandaan nyo po, yung visor natin is nagkaroon ng crack. So hinintay ko lang po talaga na matanggal yung visor natin para hindi naman sayang, para masulit natin yung gamit niya. So unfortunately, yung isang visor natin is natanggal na nga yung kalahati. Ayan, habang tumatakbo ko natanggal yung kalahati, and then hinihintay ko pa rin sana malaglag yung kalahati, kaya lang hindi na ako nakapaghintay, binaklas ko na. So ayun, nilinis ko na to. Ayan, tinanggal na natin yung mga dikit niya. At nagawa naman natin guys, kaya lang meron tayong mga ilang nagasgas na parts, so iwasan natin yan, or nalaman na natin na kung paano yung mga technique sa pagtanggal niyan, no? Okay, yung nasa kabila naman natin, yan, kabilang side, ito yung gagawin natin ngayon, as well as kung kaya pa ng oras yung nasa harap. Ito crack na din to, ayan, no? May putol na rin siya. Hinihintay ko na lang din malaglag. Medyo malapit na siguro rin malaglag to. Ayan. Pero dahil medyo matagal-tagal, hindi na natin hihintay malaglag, no? Lilinisin na natin tong part na to. Kung mamaya meron pang oras, tatanggalin na rin natin tong nasa harap. Alright. So bago natin simulan yung ating pag-unbox nito, no? Sa isang taon na nakatenga dun sa atin, at yung linis natin nung pagkakabitan niya, pagtanggal din nung dating visor natin. Shoutout po muna kay Sir Allen Kent Jimenez Ogdiman. Ayan, so shoutout po sa inyo, sir. Maraming salamat po sa suporta nyo at panonood sa aking mga videos. Shoutout na rin po kay Sir Charlie Pantone. Ayan, shoutout na rin po sa Jobong Tire and Battery Center, doon sa nabili nating gulong. Ayan, kung titingnan nyo naman, no? Okay, pogi pa rin yung ating gulong. Okay, maraming salamat po. And sa lahat po ng subscribers natin sa Kulitshop, sa ating YouTube channel, as well as doon sa ating mga followers sa Facebook. Ayan, so inbox natin to para sobrang tagal na kasi nating katambak to doon sa bahay, sobrang katagalan. Hindi ko na alam kung may dikit pa rin tong sticker niyan, yung pandikit niya. Anyway, kung wala naman po yung kanyang pandikit, ayan, so bumili rin tayo ng pandikit niya, no? So dalawang klase po yung binili kong pandikit dyan. Yung binili po natin dyan is from E-Prime Warehouse. So bumili tayo ng possible na pandikit, kasi nga baka wala ng dikit yung ating nabili, no? Ito yung binili natin. At sa mga magtatanong po kung ano yung pwede nating ilagay dito, so siyempre 3M yung po talaga ang pinakasikat na pwedeng pangkabit dyan, kasi yun po yung alam natin na pinakamatibay. Ang downside lang po talaga ng 3M, pag natanggal po siya, ayun, yung foam nya nag-iiwan siya ng residue talaga doon sa pinagkabitan natin, no? Yun, parang medyo mahirap tanggalin. So ang ginawa natin, eto, umorder tayo ng ganito na hindi po siya 3M, 3W po ang nakalagay, yung parang fake na 3M to, pero sabi naman sa mga reviews matibay naman, at ganito yung ginagamit nila sa kanilang mga visor. So dalawa yung in-order ko, at eto, itatry ko din tong isang Nano Magic Tape. Ito kasing Nano Magic Tape, kung matatandaan nyo, meron akong vlog nito dati na dikit naman siya at matibay.
At ang maganda dito, hindi siya nag-iiwan ng residue. Pag tinuklap natin siya, madali siya natutuklap, tapos hindi siya nag-iiwan ng madikit na part dun sa part na pinagdikitan natin. So yun yung kagandahan ng Nano Magic Tape. So I'm thinking kung alin yung mas maganda sa dalawa na gamitin. So itatry ko muna siguro sa isang side itong Nano Magic Tape at ito naman sa kabilang side. So para ma-compare natin kung alin ba talaga yung mas magandang gamitin para sa ating mga visor. Ito, i-unbox natin tong isang taon na visor natin, no. Ito may kaibahan lang to dun sa, ang alam ko may kaibahan lang to dun sa visor na nakakabit dun sa atin. Ito nga palang visor natin is sold by Racing R Corporation. Dumating October 17, 2022. Ayan, 2022 pa nakalagay, no. So sa sobrang tagal na nga po na naka-unbox sa bahay, ayun. Kasi ang tagal matanggal nung visor natin napakinabangan pa natin ng isang taon halos, no. Nakalimutan ko pala yung presyo. Yung visor natin, guys, nakuhan lang natin sa halagang 621 pesos. Ayan, 621 pesos, no. Nung time na 2022 pa, 621 pesos. So alam ko yung mga ganito nasa 800 pesos na ngayon Buti na lang hindi nag-deform. Hindi siya na-deform nung tinambak natin siya ng matagal. So eto, kulay black lang siya. So pinili ko talaga yung walang masyadong design. Yung talagang halos black lang yung kulay. Ayoko kasi nung may silver. Meron kasi nito yung may design, yung may silver lining. No, silver lining talaga no. May silver na naka-print dito sa ganito niya. Ito, wala. Okay? Compare lang natin siya doon sa dati. Okay, ito, pag dinikit natin, most likely, ayan, so ganyan siya. Hindi siya yung kasing umbok nung luma natin, no? Kasi luma natin, kita nyo, ayan, dito sa taas. Malaki yung space niya dito sa ilalim ng salamin, no? Ayan, maumbok siya. Kung sa side view natin titingnan, ayan, maumbok. Wait, as yung sa harapan natin, maumbok. Ito, yung ikakabit natin, pag ikinabit natin siya, ganyan, medyo malapit, oh. Ayan yung difference nilang dalawa, oh. Ito yung edge nung isa, ito naman yung edge nung isa. So, mas malapit siya dun sa salamin. Try natin doon sa kabila. And then yung pandikit niya, ayan, medyo maliit. Ewan ko kung didikit to. Medyo malapit siya doon sa salamin niya, no. Tingnan niyo yung umbok nito. Ayan. Parang pumayat yung ating sasakyan, no. So yung iba ang hinahanap talaga yung maumbok. And then yung ganito kasi pagka medyo malambot yung plastic niya, parang napipipe sa gitna. So sana pagkabit natin maayos naman siya. And then eto naman yung pang harapan. Parang malambot lang siya, guys. Tingnan nyo to. Yeah. Malambot lang siya. Ang print lang niya ito, crosswind. Ito, yan. So ito pang ito sa side. Sana sakto lang yung sukat niya, no. So iba talaga yung umbok, no. Iba yung umbok nung isa. May mas maganda yung maumbok. So ang gagawin natin, guys, linisan lang muna natin. Umpisahan natin dito sa side na to, no. Linisan muna natin to. Tatanggalin natin yung dating visor niya, pati yung dikit. So ang gagawin ko lang muna, tatanggalin ko tong lumang visor, and then meron akong cutter dito pang tanggal nung mga dikit-dikit niya na maiiwan na 3M tape, no. Papakita ko sa inyo mamaya yung matatanggal natin. And then, ano yung technique? Kasi nalaman ko na doon sa kabila nagawa na natin. Medyo may nagasgas-gasgas tayo doon na kaunti. Dito, syempre mas mag-iingat tayo para walang magasgas na pintura. Then yung iba, gumagamit ng yung pantanggal ng 3M tape. And then yung iba naman yung string ng gitara. Yung string ng gitara, yung manipis lang, ang gagawin, ilalagay sa pagitan nito, and then hihilahin, parang hihiwain ng string yung 3M tape na nandun sa loob. Yan, yun ang mga technique kung paano matanggal yung mga 3M tape. So gagawin lang natin, guys, unti-unti lang natin ang ikat gamit yung cutter.
unti-unti nyo lang i-cut yung mga dikit niya. Yan. So syempre, dahan-dahan lang po. Ayun, oh, di ba? Tanggal na. Then, pwede nyong ibuka yung pinto para yung sa taas hindi masundot ng cutter, hindi siya magasgas. Itong part ng ano natin, sasakyan natin dito. So, ang gagawin natin, ibubuka natin ng konti yung sasakyan para kinat natin yung dikit niya using cutter, hindi siya madadamay. Yun. Oh, kita nyo, di ba? Putol na siya. So, natanggal na natin guys. May iwan ngayon itong mga to. Oh, yan. Ayan, yung 3M tape. Ito medyo kailangan ng mahaba-habang pasensya dahil unti-unti natin siyang tutuklapin. Paunti-unti tutuklapin natin siya. Para siya mabilis na tuklapin, ang pinakamabilis na paraan niya para siya matuklap, para hindi kayo mahirapan, yung blade ng cutter, paninipisin nyo ngayon yung 3M tape. So para kayo nagpipilay. Yan. Pag marunong kayo magpilay, madali lang to. Pipilay muna natin siya. So wag nyo isasagad dun sa mismong ano ng bintana, jump ng bintana, ito. Kasi magagasga siya. Kaya fillet lang. Kahit di naman dun sa gamit yung string ng gitara, ganito rin yung mangyayari. Para siyang i-fillet. Para matanggal yung pinaka dikit. Yan lang muna. Kasi napakatigas niyan eh, matigas. So hanap lang kayo ng mas madali-daling tanggalin. Unti-unti lang, matatanggal din siya lahat. Kasi kung magmamadali kayo, baka magasgas nga yung bintana ninyo. And then yung iba nga, may nilalagay, may ini-spray para matanggal yung pinakadikit niya. Pero hindi ako sure kung ganon ka-effective na pag in-spray natin, talagang totally madbali siya matanggal. No? Kasi nag-try na rin ako ng ibang mga katulad ng WD-40, wala. Natatanggal lang yung kanyang konting pandikit, pero meron pa din. So yung best way nga na nakita ko is yung ganito. Pipilay nyo lang muna siya. May part na matitigas, so iuhuli natin yung part na matigas. At gaya nga ng sabi ko, ayan, pwede nyo ibuka yung pinto para hindi madamay itong part na to. Medyo nakakangalay kasi may hawak akong cellphone. Ito naman, lilinisan pa natin to, no? Gagamitan natin yan ng kuko. Mas madali na kasi siyang tuklapin. Yan, kung makikita nyo guys, oh. Pag malambot na kasi siya, madali na siyang tuklapin. So mamaya natin gagawin yan. Ipipilay muna natin siya. Dahan-dahan lang din po, no, para maiwasan natin magasgas yung salamin at yung ating bintana. Ayan, malapit na tayo matapos guys. Konti na lang. So ayan guys, so once na ma-fillet natin siya, ayan, wala na siya, no? May matitira pa siyang kaunting residue. Yan yung sinasabi ko sa inyo sa 3M tape, may natitirang ganyan na residue. Sa Nano Magic tape wala. Yun nga lang, yung tibay ng Nano Magic tape, pag matagal na, yun ang hindi ko sure, kaya i-test natin yon. So once guys na natanggal nyo na, na-fillet nyo na siya, yun, unti-untiin nyo naman siyang tuklapin, no? Para matanggal talaga totally yung 3M tape. Ito medyo matagal-tagal to at medyo kailangan din ng mas mahabang pasensya kaysa dun sa pagpipili, dahil gagamit kayo ng kamay ninyo tsaka ng kuko, yung daliri ninyo, no? Yan. Medyo mangingitim-ngitim yung daliri nyo dito. Tsaka talagang unti-untiin yung matuklap. Kung gusto nyo malinis talaga yung pagkakatanggal nung pinaka-adhesive nya. So sa isa namang banda, pwede naman tayong gumamit ng scraper. Kaya lang yung scraper nga, baka maka-apekto dun sa pinaka glass natin, no? Mag-tendency kasi magasgas siya eh. Ngayon, kung ang gagamitin natin is yung daliri natin o yung kamay, medyo masakit lang sa daliri, pero mas safe yon para doon sa sasakyan natin. Mas nadadalian ako ng pakutkot. So kukutkutin natin siya. Malambot na naman siya guys, magiging malambot siya kasi na fillet na natin yung parts, no? So kukutkutin ko muna to
At balikan ko na lang kayo guys. So guys, after 5 minutes, natanggal ko na tong kapirasong to. So sa mga magtatanong, pwede bang patungan na lang natin ng bagong 3M tape? Huwag na natin tanggalin yung luma. Okay din naman yun, pwede din naman. Kaya lang, ang gusto ko kasi mangyari is maging matibay talaga yung ikakabit natin. No, kaya dapat matanggal natin yung luma at malinis natin to bago natin siya kabitan ng bago. So kaya inuunti-unti ko na tanggalin yung mga luma. Get talaga 3M tape madikit talaga no? So hindi ko alam kung gagana yung diesel, gagana yung WD-40 sa pagtanggal ng mga ganito. Kung napiliin nyo na mas mabilis, try nyo lang o comment na lang po kayo kung ano yung mga technique na ginagawa nyo para matanggal to. Sa akin talaga mano-mano to. And then after natin matanggal to, lilinisan pa natin, huhugasan natin tong mga ganito para matanggal talaga yung pinakadumi, so that pag ikinapit natin yung bagong 3M tape or 3W tape natin or nano magic tape man siya, mas mapoprolong natin yung kapit dahil malinis yung surface na pagkakapitan niya. Okay, so balikan ko na lang kayo guys ulit pag natapos ko na to. Medyo matagal-tagal kasi itong gawain na to. So ayan guys, natanggal na natin yung dikit, no. Ayan. So almost smooth na siya. May mga pangilan-gilan na lang na natitira. Ipapolish na lang natin yan. At ayun nga guys, sad to say, may mga nagasgas tayong part, no. Ayan. So ang gagawin ko dyan, pipinturahan ko na lang siya para bago ko siya dikitan is maayos naman siya, no? Para iwas kalawang na rin pag umulan, pwede siyang pasukin ng tubig, kakalawangin. So ganoon din yung gagawin natin dito guys. Hindi ko na lang i-video, no, kasi medyo inabot ako ng 1 oras bago natin matanggal halos lahat ito. Hindi pa nga talaga tanggal na tanggal, na 1 oras na yan. So kung another hour na naman to, medyo mahaba-haba yung ating magiging video. Papakita ko na lang sa inyo guys pag natanggal ko na siya lahat at pag ikakabit ko na yung ating pinaka visor. So ayan guys, natanggal na naman natin itong side na to. Ayan. So last naman natin is ito na ang side na to. Alright. So katerin na natin. So ayan guys, natapos na natin yung 4 na pinto, no, sa pagtanggal ng visor niya, no. So ang gagawin na lang natin is yun, lilinisin natin siya, then pipinturahan natin para matanggal yung mga nagasgas-gasgas na kaunti. Meron talaga na kinakalawang na, so para ma-prevent natin na tuluyang kalawangin yung ating bintana, pipinturahan natin muna siya, no. Pero hindi ko na siya dito gagawin guys dahil medyo paggabi na, alanganin na abutin tayo ng dilim dito sa lugar na to. So guys, ayan, napinturahan ko na yung part kung saan merong mga nagasgas. Ayan, pinturahan na natin. Hindi ko na lang naipakita sa inyo guys yung pagpipintura kasi sa bahay ko siya ginawa. At bumalik lang ako dito sa lugar. So meron pa rin siya mga markings na konti. Ito, kita pa rin. Pero at least yung mga nagasgas natin, hindi na siya prone to kalawang dahil napinturahan na natin. So ang gagawin ko ngayon, ididikit na natin yung sa side na to muna, and then dun sa kabila. So ito na yung side na kabila na napinturahan. Kakapintura ko pa lang. Ayan. So medyo basa-basa pa ng konti yung pintura, no. So ang gagawin natin ngayon, ididikit na muna natin itong visor natin. Kaya lang yung nakita ko palang pandikit ng visor natin guys, eto, kung mapapansin nyo yung pandikit natin is napaka nipis. Ayan, no, napaka nipis po nya. So ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin tong adhesive nya na luma at didikit na natin ngayon itong bagong adhesive natin. Ito siya, napakanipis, ano. Ayan, oh, maliit lang yung pangkapit nya. Unlike dito, mas malapad. So baka hindi kasi siya kumapit ng maayos, kaya eto, sakto yung pangkabit natin na nabili na 3W, dito 3M, 3W tape. Ayun, so kung mapapansin nyo guys, oh, titingnan natin, ayan, napakadali niyang tanggalin. Yun, konti na lang yung kapit niya. So ang tendency niyan, pag ikinabit natin dun sa ating sasakyan, baka malaglag pa tong visor natin bigla-bigla, no? Sa malakas na hangin. Ayan, wala na siyang kadikit-dikit, Meron man, konting-konti na lang. So
para maiwasan natin yung bigla siya malaglag. Sayang naman, masisira na siya agad pagka ganun. Tatanggalin na natin tong luma. So ayan, si Mrs. na pinagkabit natin dahil pasmado tayo eh. Kaya siya na lang. So ayan, si Mrs. na pinagkabit natin dahil pasmado tayo eh. Kaya siya na lang. So ganito rin yung gagawin natin sa ibang mga visor natin, no, para maganda yung kapit ng visor. So ito naman para dun sa side. Ayan, dun sa passenger side. So yan, kabit muna natin yung isang side guys ha. So ang technique dito guys is ito munang corner yung ating tatanggalin. Ganito muna para mas mabilis nating may kabit at may tuwid natin, may pantay natin. Ganito muna ang gagawin natin, no. And then yung pagkakabitan pala natin guys, kailangan na ating punasang mabuti para walang dumi at walang oil na nandyan, para mas makapit yung ating visor. So yun, medyo alanganin lang pagka tayo ay maliit. So ganito yung technique dyan guys. Tatapat na muna natin, then ididikit natin ng kabahagya. Ayan, para kumapit na siya, maipantay nyo, may adjust nyo, and then tsaka natin i-align. Then unti-unti natin tatanggalin na ganito habang ikinakapit natin sa pinto. Yun. Yeah. Para maganda yung ating pagkabit. Pantay. So pagkatapos natin may dikit na ganyan guys, ang gawin natin, pupunasan lang natin tong mga gilid na dinikit natin, no, para lumapat. So ayan yung ating visor ngayon. Ayan. Maayos naman yung pagkakabit niya. Dito naman tayo sa middle seat. Left. So punasan ulit natin. Yan. Yan, ganyan para itutuwid pa natin siya. Then hila na tayo. Then press natin. Okay. Tapos dito sa may bandang gilid, pwede nating sungkitin ng konti. So kung may alam kayong ibang technique dito guys i-comment nyo na lang po, dahil ito ay base lang po ito sa aking intuition kung paano magkabit nito. Yun. Ito naman yung pangalawa natin. So press natin ng mabuti para malapat ng maganda yung kanyang pandikit. Diin-diin lang din natin para magdikit siya ng lapat na lapat. So ayan guys, ito na ngayon yung finish natin sa left side. Ayan. So okay naman siya. Hindi nga lang siya ganun kaluwang tulad nung dati dito sa ilalim, no. Ayan. And then ayun nga, mas maiksi siya kasi kung makikita nyo, ito yung markings nung dati. Pogi talaga pag merong ganyan. Maliit nga lang siya, hindi siya kasing taba nung dati, no. So dito naman tayo sa kabila. Alright guys, so final look para sa ating sasakyan. Naikabit na natin yung visor natin. Ayan, medyo maliit nga lang yung visor, ano. So pero okay din naman siya. Slim type. Ayan. Okay na okay siya. Alright. So ayan guys, so medyo maliit lang siya, hindi siya ganong kaumbok katulad nung sa luma nating visor. Pero at least okay yung visor natin.
At i-update ko na lang kayo guys kung kumusta ba yung pandikit natin, kung okay ba, kung tumatagal ba, or madali siyang matatanggal, ano? Okay, hanggang dito na lamang po muna yung ating video. At sana po may niambag na naman akong kapaki-pakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye bye.